Maraming salamat po at maraming salamat sa Panginoon sa pagkakataon na ma-share muli ang kanyang banal na salita. At for sure, excited na po tayo mga kapatid, hindi po ba? Dahil alam natin na ang salita ng Panginoon, ito po yung ating kalakasan. Ito po yung naggagabay sa atin sa araw-araw natin na buhay. Kaya bago po natin simulan ang ating pakikinig sa salita ng ating Diyos na buhay, manalangin po muna tayo mga kapatid. Let us pray. Our Heavenly Father, Ikaw Panginoon, ang tunay na pinupuri ng bawat isa sa amin. Nagagalak kami, O Lord, na nandito kami muli sa iyong presensya para mapakinggan kung ano yung mga salita na inihanda mo para sa amin. Dahil gusto mo kami naturuan. At nang sa ganun, Panginoon, ay mas magkaroon pa kami ng malalim na pagkakakilala sa iyo. Lord, hinihiling namin ang iyong banal na Espiritu na siyang makipag-usap sa bawat isa sa amin. At sa lahat ng aming gagawin, Panginoon, sa araw na ito, Ikaw lamang ang papurihan namin. In Jesus' name, Amen. Okay, so mga kapatid, ang handa po ng Panginoon na ating pag-usapan ngayon ay tungkol po yung sa ating connection sa Kanya. Kung iisipin po natin ang salitang connection, maiintindihan natin, or ang una natin maiisip ay yung relationship, hindi po ba yung relasyon natin sa ating Diyos na buhay. At ang relasyon po natin sa ating Diyos na buhay ay personal po dapat. Hindi po yung hanggang sa mababaw lang na pagkakakilala sa Kanya. Dapat yung relationship natin sa ating Diyos ay yung mas malalim pa. Kaya yung araw-araw natin na buhay dito sa mundo, dapat mas nagiging malalim pa yung pagkakakilala natin sa ating Diyos. Dahil yun yung nais ng ating Diyos na buhay, na magkaroon tayo ng personal na relationship sa Kanya. Kagaya po ng tayo po, kilala po natin yung ating presidente ngayon sa Pilipinas, hindi po ba? Kilala natin, alam pa natin yung pangalan niyan. Baka alam din ninyo kung kailan siya ipinanganak. May mga certain na mga detalye sa buhay niya na alam ninyo. Pero ang tanong, kilala niyo ba siya sa personal na level? Hindi, di ba? Kung ano lang po yung napapanood natin, napapakita natin, hanggang lang. Pero yung personal na level, tagilid tayo doon na pagkakakilala sa ating presidente. Ganon din po sa ating Diyos. Alam natin may Diyos dahil nga po, lalo pa tayo yung mga Pilipino, na mula nung bata pa tayo, na nasabi na sa atin o sinasama tayo sa simbahan, lumaki tayo na alam natin na may Diyos. Lumaki tayo na alam natin na may isang Panginoon na kailangang sinasamba. Dahil yun yung nakagisnan natin. Pero ang tanong, personal ba yung relationship natin sa ating Diyos na buhay? Or hanggang doon lamang sa pagkakakilala na mayroong Diyos? So yun yung nais ng Panginoon na gawin natin, na magkaroon tayo ng connection sa Kanya na nasa personal na level. Personal, yung araw-araw ba na kasama natin ang presensya ng Panginoon sa buhay natin. At ang ating Diyos ay Spirit, He is Spirit, hindi natin siya nakikita, hindi natin siya nahahawakan. Kaya yung uri ng relationship natin sa Kanya ay spiritual, hindi natural, spiritual. And personal, yun yung ating pag-uusapan ngayon. At ang relationship na ito, ang relasyon natin na ito sa ating Diyos na buhay, hindi man natin siya nakikita, hindi man natin siya nahahawakan, ay itong relationship na ito ay nag-uugat sa pagmamahal. Yung pagmamahal natin sa Kanya bilang Diyos, yung pananampalataya natin sa Kanya bilang Diyos, at yung pagtitiwala natin sa Kanya. Sa lahat ng mga napapakinggan natin na mga salita niya, naniniwala tayo na ang mga ito ay totoo. Ang bawat salita na nababasa natin, napapakinggan natin tuwing mga Bible studies, lahat ng mga ito na salita ng ating Diyos ay naniniwala tayo at nananampalataya tayo na ito ay ang katotohanan. Kaya pag may mga pagkakataon po na makapag-join tayo ng Bible study, gawin po natin. Dahil dito pa natin nakikilala ng mas malalim ang ating Diyos na buhay. Ngayon po mga kapatid, wala pong ibang paraan kung paano na ba natin makilala ang ating Panginoon sa personal na level.
Kung sa mga tao sana, kung natural sana na relationship, ay kailangan may magpakilala sa'yo. Gusto mong lumapit sa isang tao para makilala siya ng personal. Ay, kadalasan ang nangyayari, kung wala kang lakas ng loob, ay kailangan may magdala sa'yo doon sa tao para ipakilala ka, hindi po ba? Lalo na sa mga formal na mga sitwasyon, hindi po ba? Kailangan may magpakilala. Hindi ka basta-basta pwede pumunta sa Malacanang at pumatok ka doon sa pintuan, sasabihin mo na gusto mo makilala ang presidente. Hindi po ba? So, ganun. May kailangan tayong gawin. Ngayon, sa personal na pagkakakilala sa ating Diyos, wala na pong iba na paraan o daan para makalapit tayo sa Diyos, kundi sa ating Panginoong Jesus. Kasi yun po ang kanyang sabi sa salita niya sa John chapter 14 verse 6. Dito po natin mababasa ang Panginoong Jesus po ang nagsasalita dito. Sabi niya sa verse 6, Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. So, klaro po na sabi ng Panginoong Jesus na siya lamang yung daan patungo sa Ama. Wala nang ibang paraan, wala nang ibang dahilan, wala nang ibang way, daanan. Kung gusto man natin na lumapit sa ating Diyos, it is only through our Lord Jesus Christ. Siya lamang ang pwedeng makapagdala sa atin sa presensya ng ating Ama. Kung gusto natin makilala ang ating Diyos, dumaan tayo sa Panginoong Jesus. Siya lamang ang pwedeng. Hindi yung gawa natin, hindi yung magpakabait tayo at gawin natin kung ano yung mga mabuti, wala tayong kinakaaway, wala tayong sinasaktan na tao. Hindi po yun yung paraan para makalapit sa Diyos. Ito ang paraan lamang para, ang daan lamang para lumapit sa Diyos ay through our Lord Jesus Christ, sa ating Panginoong Jesus. Ngayon, kung kilala na natin ang Panginoong Jesus, kailangan na i-acknowledge natin talaga na sa puso natin, yung buong puso, hindi po yung sapilitan na sundan kung ano yung kanyang mga ginawa. Kasi nga, nasabi niya na sa kanya lamang, sa pamamagitan lamang ng Panginoong Jesus, ang paraan para tayo makalapit sa Diyos. At sa James chapter 4, verse 7 to 18 po mga kapatid, may makikita din po natin dito yung ano pa ba yung kailangan natin gawin. Na yan, lumapit na tayo sa ating Panginoon, then kailangan din natin to submit ourselves. Submit yourselves then to God. Resist the devil and he will flee from you. Sabi dito, na magpasakop muna tayo. Magpasakop tayo sa ating Panginoon. Ibigay natin yung ating buhay sa Kanya, magpasakop tayo sa Kanya. Resist the devil, sabi dito, ang resist kasi is labanan natin, hindi tayo yung wala lang tayong ginagawa. Hindi yung ganun. Dahil ang tentasyon nandyan, lagi nandyan. At kung hinahayaan lang natin na nandyan, ay delikado po, kaya kailangan po natin lumaban, resist. Kailangan natin gumalaw, kailangan na natin gumawa ng isang bagay para hindi tayo mahulog doon sa tentasyon ng kaaway natin. Kaya resist the devil. At sabi doon sa verse 8, ituloy po natin doon, sabi po na, come near to God, and He will come near to you. Lumapit tayo sa Diyos at Siya naman po ay lalapit sa atin. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. So, hugasan ninyo ang inyong mga kamay, mga makasalanan, at linisin ninyo ang inyong mga puso. So, ibig sabihin ito yung patuloy na pagpapakumbaba natin sa Panginoon na nagsisisi tayo sa ating mga kasalanan. At ito yung paraan para tayo ay makalapit, magpasakop tayo sa ating Panginoong Jesus. Paano po yung magpasakop? I-acknowledge natin sa ating buhay na hindi natin kontrolado ito. Tanggapin natin ang katotohanan na hindi natin kontrolado ang ating buhay at ang mga bagay-bagay na nangyayari sa mundo. At ang Panginoon lamang ang may kontrol ng lahat. Hindi po ba? Ngayon, sa mga nangyayari ngayon sa mundo,
hindi natin kayang kontrolin yung mga digmaan, hindi natin kayang kontrolin yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin, yung presyo ng petrolyo. Wala tayong kontrol, mga kapatid. Tanging ang Diyos lamang ang may kapangyarihan na baguhin ang sitwasyon, siya lamang. Kaya kung naintindihan po natin itong katotohanan na ito, ay magpapasakot na tayo sa Kanya. Dahil alam natin, maging itong hininga natin, hindi natin ito kontrolado. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo hihinga dito sa mundo. Hindi po ba? Kahit gustuhin pa natin mabuhay, kung nakatakda na yung panahon natin para isoli natin itong hininga natin sa ating Diyos, ay wala tayong magagawa. Kaya kung naintindihan po natin itong katotohanan na ito, ay magpapasakot na talaga tayo sa Diyos. Dahil alam natin, powerless po tayo. At ang Diyos ang pinaka-powerful na pwedeng makapagbago ng mga bagay. At sabi pa na, labanan natin yung kaaway. Huwag nating hayaan na pinapaligiran tayo, lumaban tayo mga kapatid sa mga tentasyon. Alam natin sa ating pakikinig sa salita ng Panginoon na ituturo sa atin kung ano ba yung kalooban ng Diyos. Ngayon gusto natin gawin ang kalooban ng Diyos, pero nandyan yung kaaway na gusto niya gawin natin yung kasalungat na sa kalooban ng Diyos. Labanan po natin ang tentasyon. Resist the devil. And then, lumapit tayo sa ating Diyos. Tayo mismo yung lalapit. Ito yung sabi, come near to God. Una-una tayo lumapit. Dahil ang ating Diyos, hindi po niya tayo pinipilit na mahalin siya. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Binigyan niya tayo ng kalayaan na mamili kung ano yung ating mamahalin. Siya o yung mundo. Kaya ang Panginoon hindi siya namimilit. Kaya hinihintay po niya tayo yun, na tayo yung lalapit. Dahil kung tayo yung unang lalapit, ibig sabihin yan, voluntaryo yan. Alam natin na sa puso natin nanggagaling dahil tayo na mismo yung lumalapit sa Diyos. At sabi niya, He will come near to you. Handang-handa ang Panginoon, naghihintay yan, nag-aabang yan, na the moment na ikaw ay unang gumawa ng hakbang para pumunta sa Kanya, andyan na siya, tatakbo para sasalubungin niya tayo dahil hinihintay lamang niya po tayo na lumapit sa Kanya. And then patuloy po tayo magpalinis. Araw-araw po niyan. Patuloy tayong magpalinis sa ating Diyos nang sa ganun ay dapat po tayo na manatili sa Kanyang presensya. Pati din sa Luke chapter 9 verse 23, meron din po dito yung salita ng ating Panginoong Jesus sa atin. Dahil tinuturuan niya tayo kung paano tayo makalapit sa ating Ama. Sabi niya, then He said to them all, sa atin din po, hindi lang po yung kausap niya nung kasalukuyang nangyayari ito, pati sa atin ngayon na binabasa natin ang salita ng Panginoon na buhay din ang Kanyang salita. So hanggang ngayon tayo din po yung all na ito. He said to them all, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me. Sabi ng Panginoong Jesus na kung sino man yung gusto maging disipulo niya, kailangan po natin i-deny o itakwil ang ating sarili. Hindi po dapat yung sarili natin yung na susunod. Deny ourselves. Take up their cross. Ito ba ang cross ay isang mabigat na bagay. So, kailangan natin buhatin kung ano man yung mga problema, ano man yung mga dadaan ng mga mahihirap sa buhay natin, ay kailangan po natin yung buhatin. Araw-araw pa yan, daily. Tsaka natin sundan ang ating Panginoong Jesus. Dahil ang pagsunod sa Panginoong Jesus ay hindi po wala kang dala-dala. Meron po, kaya nga take up your cross daily. Mabigat. Ang pagsunod sa Panginoong Jesus ay hindi po relax. Kaya dahil nag-uugat yan sa tunay na pagmamahal sa Kanya, kaya natin nagagawa. Dahil alam natin na pag siya ang ating sinundan, ay pagkatapos ng lahat, ay doon na tayo sa presensya ng Diyos. Dahil sabi niya, kung sino man yung gustong maging disipulo niya, ang disipulo ay natuturuan. Kaya tayo, na tinuturuan niya ngayon, ito yung salita niya sa atin. Hindi na po yung sarili natin ang nasusunod. Pag sinabi natin nagpapasakop tayo sa Diyos, ay ang sarili natin, ang buhay natin ay self-denied na. Hindi na yung sarili ang nasusunod. Ang kalooban na ng Diyos ang pinaka-importante sa atin.
at sundan natin ang ating Panginoong Jesus. Yung mga example, kaya pag tuwing Bible study na mabanggit ang buhay ng Panginoong Jesus, yun po yung sundan natin. Dahil siya po yung nagbigay ng example sa bawat isa sa atin kung paano mabuhay dito sa mundo. Yun ang gawin natin. At ngayon, habang tayo ay natuturuan ng salita ng Panginoon, ang panalangin sana nating lahat ay kung ano yung kalooban mo, Ama, yun ang mangyayari. But self-denial na. Luke chapter 22 verse 42, mababasa po natin dito mga kapatid. Yung salita ng Panginoong Jesus bago siya mamatay. Dahil alam po niya na siya ay dadaan sa isang napakatinding paghihirap bago siya mamatay. Kaya 3 beses po siya nagdasal, 3 beses siya nagmakaawa sa ating Ama. 3 beses yan na pumunta siya sa garden para magdasal. At ito yung kanyang dasal sa Luke chapter 22 verse 42. Basahin po natin ito. Na ito din sana din yung ating mga maging dasal mga kapatid. Luke chapter 22 verse 42. Ano yung sabi dito? Basahin natin. Ito yung kanyang panalangin. Father, if you are willing, take this cup from me. Yet not my will, but yours be done. Yan ang sabi ng Panginoong Jesus. Ama, kung nais mo, diba? Ang gusto ng Panginoong Jesus, yung nais ng Ama. Ama, kung nais mo, na hindi ako dumaan sa ganitong klaseng paghihirap, pagdurusa, ay tanggalin mo ito. Pero, hindi yung kagustuhan ko ang masusunod, kundi yung kagustuhan mo, yung kalooban mo. Yun ang kanyang panalangin. Kaya tinuturuan tayo ngayon ng ating Panginoon na maging panalangin din natin ito. Na Lord, tuwing tayo po ay nagdadasal, Lord, ganito po yung gusto ko, ganito yung plano ko, ganito. Pero ang kalooban mo, siya ang masusunod sa buhay ko, hindi yung kagustuhan ko. Yan po ang panalangin natin. Dahil yun nga na nagpapasakot na tayo sa Kanya. At pag ganun po yung klase ng panalangin natin sa Panginoon, napaka-personal po nun, diba? Napaka-personal na relationship na yun sa Panginoon, sa Diyos. Dahil ibinibigay na natin lahat sa Kanya na siya na ang bahala sa buhay natin. At pag may na-establish na tayo na simulan na natin yung relationship natin na personal sa ating Diyos na buhay, ipagpatuloy po natin yan. Kaya masabi niya sa John chapter 15 verse 4, sabi po ng Panginoong Jesus, remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. So sabi ng Panginoong Jesus na manatili tayo sa presensya niya at mananatili din siya sa atin. Kaya tingnan natin kung gaano tayo minamahal ng ating Panginoon, hindi sa pilitan, hindi puwersahan na mahalin natin siya. Hinahayaan niya tayo na tayo muna yung mag-decide, tayo po yung lumapit at tayo yung manatili sa kanyang presensya. Kaya sabi niya, remain in me. Manatili po tayo sa relasyon natin sa ating Diyos. Nasimulan na po natin sa pakikinig natin ngayong umaga sa salita niya. Nagsisimula na po yung ating connection sa ating Panginoon. At ang gagawin po natin, ipagpapatuloy natin yan araw-araw, daily. Hindi depende sa mood natin, hindi depende kung masaya tayo o malungkot tayo o may problema tayo. Araw-araw po yan. Na kailangan tayong nasa presensya ng Panginoon araw-araw. Dahil alam niyo po, mga kapatid, ang paglayo sa presensya ng Panginoon ay napakadelikado, nakakatakot. Doon sa verse 6 sa John chapter 15, verse 6, tignan po natin ito. Sabi dito, if you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire and burned. Hindi po ba lahat tayo nakakita tayo ng puno? Tapos pag may puno na nabali, natanggal doon sa main na puno, anong mangyayari? Matutuyo yung branch na yun. Diba? It will wither, matutuyo. At pag natuyo na yan, anong gamit na ng isang tuyong branch? Hindi po ba ginagamit na panggatong, itinatapon? At
at ginagamit na panggatong. So kaya nga po mga kapatid, sabi ng Panginoong Jesus that we should remain in Him. Manatili tayo sa Kanya para hindi tayo mamatay, para hindi tayo matuyo. Dahil kung tuyo at namatay na, wala nang ibang gamit kundi itatapon na lang sa apoy. So yun po na kailangan natin na maging talagang active tayo sa ating relationship sa Panginoon. Hindi natin hahayaan na lumamig tayo sa ating pananampalataya. Huwag natin hayaan na makalayo tayo sa presensya ng Panginoon. Lagi sana tayo nasa presensya ng Panginoon. Nang sa ganun patuloy na yung buhay na binigay niya ay magpatuloy sa atin. Ang buhay na binibigay ng Panginoon is hindi lamang pansamantala. Ito po yung buhay na walang hanggan. Ito po yung gusto natin. Kaya nga tayo sumusunod sa ating Panginoong Jesus. Dahil siya lamang yung daan patungo sa buhay na walang hanggan sa presensya ng ating Diyos na buhay. Dito sa mundo, temporary lang po yung buhay dito. Pansamantala. At sa ngayon, sa mga nangyayari ngayon sa mundo, hindi po ba, ayaw na natin dito, di ba? Ang hirap ng buhay dito sa mundo. Hindi po ba? At isipin natin, naghihintay yung buhay na walang hanggan kasama ang ating Ama, na tunay na nagmamahal sa atin. Kaya ito na pag-aralan natin ito para gawin po natin. Tayo po yung gumawa ng hakbang. Sundan po natin ang Panginoong Jesus, lumapit tayo sa Panginoon, at magpakumbaba tayo araw-araw natin gawin kung ano yung mga kalooban ng ating Diyos at manatili tayo sa Kanyang presensya. Kahit pa ano ang mangyari mga kapatid, kumapit tayo sa ating Panginoon, sa ating pananampalataya, kahit gaano kahirap, kahit gaano kabigat mabuhay dito sa mundo. Dahil ang promise sa atin ng ating Panginoon mula sa Kanyang salita na hindi po forever yung ganito na buhay. Kaya nga tayo nagsisikap para pagdating ng panahon at mawala na tayo dito sa mundo, ay ayan na maitutuloy natin yung buhay na walang hanggan sa presensya ng ating Diyos. Hindi po ba? Kaya yan po ang naisin natin. Magpatuloy po tayo. Hindi po tayo exempted sa mga paghihirap. Kanya-kanya po tayo ang buhat-buhat ngayon sa araw na ito. Kanya-kanya po tayo may problema, iba-iba. At hindi po exempted ang bawat isa. Kaya may mga parating pa din na mga pagsubok, hindi po yan mawawala. Pero ang iisipin lang po natin, manatili po tayo sa presensya ng ating Diyos. Huwag po tayong lumayo, huwag po tayong umalis sa presensya ng Panginoon. Dahil pagkatapos ng lahat ng ito, praise the Lord, makakapiling na po natin ang ating Ama na tunay na nagmamahal sa atin. Yun po ang Kanyang salita sa bawat isa sa atin na magbigay sa atin ng encouragement na kahit ano yung sitwasyon natin, hindi po yan permanent kapatid. Temporary lang po yan. Kaya magtiwala tayo sa salita ng Panginoon dahil ang salita ng Panginoon lamang ang katotohanan. Hindi po ba napakagandang malita ang ating napakinggan ngayong umagang ito sa mga kapatiran na nakinig, ang Panginoon ang patuloy na magbibigay sa atin ng Kanyang salita. Dahil madadagdagan pa po itong ating mga napag-aralan ngayong umagang ito sa pagpapatuloy natin na mag-attend ng ating Bible studies. Kaya tayo po ay manalangin. Let's pray. Father, we thank you. Maraming salamat, O God, sa iyong mga salita na napakaganda. Maraming salamat dahil ang mga salita na nagbibigay sa aming Panginoon ng encouragement, nagpapatibay na aming kalooban at nagbibigay sa amin ng kasiyahan at buhay para sa aming Panginoon ay ma-enjoy namin kahit ano pa yung mga sitwasyon ng bawat isa sa amin ay alam namin na ikaw ang nakahawak sa amin. Alam namin, O Lord, na ang buhay namin ay napakaganda sa piling mo. Maraming salamat sa mga salitang ito. Lord, maraming salamat sa pagtuturo mo sa bawat isa. At muli namin, Panginoon, na itinataas ang aming buhay sa iyo para magpasakop kami sa iyo, Diyos. Kung ano man yung mga nagawa namin na hindi
kanais-nais, Lord, ng mga kasalanan namin, mga mabibigat, O Lord God, na nagawa namin na kasalanan sa iyo, nagpapakumbaba kami. Panginoong Jesus, gusto namin na sundan ang iyong yabag at gusto namin, O Lord God, na magkaroon ng personal na relationship sa iyo. At ito ang aming nais. Lord, ito ang aming panalangin na sa araw-araw na nahayaan mo kami na mabuhay dito sa mundong ito ay makadinig kami, makapakinig kami ng iyong salita at maalala namin lahat ng iyong mga salita na napakinggan na namin. At ito, Lord, yung magbibigay sa amin, Panginoon, ng hope, magbibigay sa amin ng kalakasan namin na magpatuloy na sa iyong presensya. Lord, ikaw pa din, Panginoon, ang bahala na mag-supply pa ng aming pangangailangan. Ano man itong mga pangangailangan namin espiritual, hinihingi namin lahat ng mga ito na mapapakinggan namin sa pamamagitan ng pakikinig tuwing Bible studies. Maraming salamat sa kabutihan mo. Maraming salamat sa pagmamahal mo sa amin. Ikaw ang aming Diyos na buhay. Ikaw, Lord God, ang Diyos na nagbibigay buhay sa amin. Maraming salamat. Patuloy kang papurihan sa buhay ng bawat isa sa amin. In Jesus' name we pray. Amen.